Kabanata 741. Opo, babayaran ko po talaga ang lahat. Labis na natuwa si Javner at nakahinga ng maluwag. Dahil sa takot na magbago pa ang isip ni Leon ay mabilis siyang tumayo at nagmadaling umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makaalis na si Javner ay nagsalita si Janice, "Leon, tara na." "Sige," tumanggo si Leon. Bumaling siya kay Jensen para magpaalam. "Mr. Wick, mayroon pa po akong gagawin. Aalis na po ako." "Mr. Wolf, sandali lang po." Nag-alinlangan sandali si Jensen bago tila nagpa siyang hilahin si Leon sa gilid. "Mr. Wick, ano po iyon? Bakit parang may tinatago ka? May kailangan ka ba?" Nagtatakang tanong ni Leon. "Iyon po, Mr. Wolf, gusto ko sanang hingi ng paraan ng pakikipag-ugnayan kay Miss Lynch." Tumingin si Jensen kay Janice na tila nahihiya. "Ano, nahulog ka ba kay Janice?" Nagulat si Leon. Tumingin muna siya kay Janice sa di kalayuan bago muling lumingon kay Jensen. "Gusto ko po talaga si Miss Lynch, hindi ko lang alam kung mayroon na ba siyang kasintahan." Napangiti ng mapait si Jensen. Mula pa noong una niyang makita si Janice ay nabighani na siya sa pagiging mahinhin at kagandahan nito. Nagsimula na siyang magkagusto ngunit hindi pa naman ito ganoon kalalim. "Huwag kang mag-alala, walang kasintahan si Janice. Ngunit mayroon akong sasabihin sa iyo." Si Janice ay matalik kong kaibigan. Kung talagang gusto mo siya ay pwede mo siyang ligawan ng walang alinlangan. Ngunit kung wala kang balak siyang pakasalan ay huwag mo na lang siyang lapitan. "Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" Seryosong sabi ni Leon. Alam niya na marami sa mga tagapagmana ng malalaking pamilya ay mahilig lamang maglaro ng damdamin. At alam din niyang mahalaga sa kanila ang pagpapakasal sa kapantay ng antas. Kaya para sa kapakanan ni Janice ay kailangan niyang paalalahanan ng mabuti si Jensen. "Opo, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako ganoong klase ng lalaki." Tumanggaw ng seryoso si Jensen. "Mabuti naman. Naniniwala ako sa iyo." Ngumiti si Leon. Kilala na niya si Jensen at alam niyang mapagkakatiwalaan ito. Ibinigay na niya ang numero ni Janice ngunit hindi niya alam na si Janice naman pala ay may gusto na sa kanya. Kung dumating lang sana ng mas maaga si Jensen ay baka nakuha na niya ang loob ni Janice. Ngunit sa sandaling ito ay hindi na madaling palitan ni Jensen ang pwesto ni Leon sa puso ni Janice. Paglabas ng hotel ay naghiwalay na ng landas sina Leon at Janice kay Ava na nagmaneho na palayo. Sumakay si Leon sa motorsiklo at nagtungo sa malapit na pamilihan kasama si Janice. Naglibot sila at namili ng mga damit at iba pang kailangan. Buong hapon silang namili bago inihatid ni Leon si Janice pauwi. Kinabukasan ay linggo at nagtungo si Leon sa tirahan ng Southern King para bisitahin si Snow. Kahit sugatan ang balikat nito ay hindi iyon naging hadlang sa pagtuturo nito sa kanya. Sa maingat na pagtuturo ni Snow ay mabilis siyang natutong magmaneho sa loob lamang ng isang araw, at lalo pa siyang nasasanay dito. Kailangan na lamang ni Snow na ipakuha sa kanya ang lisensya at makakapagmaneho na siya ng kotse. Gayunpaman ay mas gusto pa rin niya ang motorsiklo. Marahil ay dahil nakasanayan na niya ito at mas nararamdaman niyang malaya siya rito. Ngunit kailangan talaga ng lisensya sa panahon ngayon. Mas mainam na mayroon ito kaysa wala para magamit kapag kailangan. Noong Lunes ay dumating sina Janice at Ava sa Synth Ion Group ayon sa usapan. Naghahanap naman talaga si Leon ng katulong kaya itinalaga niya si Janice bilang katiwala ng punong tagapamahala para matulungan niya itong umunlad. Si Ava naman ay itinalaga bilang punong tagapamahala ng Departamento ng Pamamahala na matagal ng bakante. Naniniwala si Leon na sa kakayahan nito ay magiging mahusay siya rito. Inilagay din ni Leon ang magkapatid na Sharp at ang 6 na mandirigmang kinuha ni Cynthia sa Departamento ng Seguridad para sila na ang mamahala sa kaligtasan ng kumpanya. Ngunit may espesyal na katayuan ang magkapatid na Sharp. Sila ay direktang nasa ilalim ni Leon at Cynthia at nagbabantay sa mga lihim ng kumpanya o nagsisilbing mga bantay. Kapag nakapagtatag na si Leon ng sarili niyang pamilya sa hinaharap ay magbibigay pa siya ng bagong tungkulin sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay abala si Leon sa trabaho. Nais niyang mabilis na umunlad at magtagumpay para makuha muli ang loob ni Iris. Maayos naman ang lahat sa paningin, ngunit hindi niya alam na si Harold ay palihim na naghahanda na laban sa mga Young.
Mula noong iminungkahi ni Harold ang kasal ay umaasa na ang mga namumuno at matatanda sa pamilya kabilang si Elder Young at Gilbert na papayag si Iris kay Jacob para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit mariing tumanggi si Iris. Ang katigasan ng ulo nito ay nakapagpabago ng isip kay Elder Young. Ilang beses na itong sumubok mangumbinsi ngunit walang nangyari, at pati na rin ang ina ni Luisa ay tumulong na sa pagtatanggol kay Iris. Sa huli ay napilitan na ring umatras si Elder Young. Tiniis niya ang panggigipit mula sa pamilya at tinanggihan ang alok ni Harold. Ngunit hindi malungkot si Harold. Ginawa lang niya iyon bilang pagtatakip sa tunay niyang layunin. May iba pa siyang itinatagong plano. Sa mansyon ng mga Young ay abala si Elder Young sa kanyang silid nang marinig ang mga yabag at pumasok si Daisy. Dad, narito na ang Northern King. Nais kanyang makausap, sabi ni Daisy. Si Harold, tinanggihan ko na siya kahapon. Bakit nandito pa siya ngayon, nagulat si Elder Young. Hindi ko po alam. Sinabi lang niyang may mahalaga siyang sasabihin sa inyo, iyon lamang ang sagot ni Daisy. Kung gayon dalhin mo siya rito sa silid, sabi ni Elder Young matapos ang ilang sandali. Opo, sumagot si Daisy at sandali pa ay isinama na niya si Harold bago lumabas. Maupo ka, sabi ni Elder Young at naupo sila. Northern King, bakit mo ako kailangang makausap? Tanong agad ni Elder Young. Elder Young, tungkol lang po ito sa aking alok noon. Ang anak kong si Jacob ay talagang nagugustuhan si Miss Young. Ngumiti si Harold habang nagsasalita. Northern King, salamat sa alok, ngunit hindi talaga papayag si Iris anuman ang mangyari. Walang saysay na pilitin ang bagay na hindi naman maaari. Sa tingin ko ay mas mabuting kalimutan na lamang ito dahil ayaw naman ni Iris. Buntong hininga si Elder Young at muling tinanggihan ang alok. Sige, mukhang hindi talaga mapalad si Jacob. Gayunpaman, maaari na muna nating isantabi ang kasal, tungkol naman sa pagtutulungan ng ating dalawang pamilya laban kay Leon, sana ay pumayag ka na agad, sabi agad ni Harold. Noong nakaraan ay dalawang bagay ang kanyang binanggit. Ang una ay ang kasal at ang pangalawa ay ang pagtutulungan upang alisin sina Leon at ang mga Shear. Iyon, napakunot ang noo ni Elder Young. Mukha siyang nag-aalinlangan. Malinaw na niyang sinabi noon kay Harold na iniligtas siya ni Leon noon. Hindi niya ito matutulungan laban sa lalaki dahil labag iyon sa kanyang konsensya. Ngunit tama rin si Harold. Kung hindi nila ito gagawin ngayon habang may pagkakataon pa ay tiyak na mapapahamak ang mga Young kapag lalo pang lumakas sina Leon at ang mga Shear. Kaya labis siyang naguluhan. Nang makitang nagdadalawang isip na si Elder Young ay lalo pang nagpaalab si Harold. Elder Young, tiyak na narinig mo na rin. Ilang araw na ang nakalipas ay sabay na sumugod ang mga Shear at Southern King sa mga field. Nagdulot sila ng kaguluhan at dinala pa si Theodore. Kaya na nilang kalabanan ang mga field ngayon. Darating ang araw na tayo naman ang kanilang tutukan. Kailangan nating maghanda. Paulit-ulit na sinubukan ni Harold na kumbansihin si Elder Young. Oo, narinig ko rin iyon, nagdilim ang mukha ni Elder Young. Alam niya ang nangyari ngunit hindi ang buong detalye. Ngunit alam niya ang isang bagay. Kapag lalo pang lumakas ang mga Shear dahil kay Leon ay hindi lang ang mga field ang apektado. Pati na rin ang mga Young, mga Collins at ang Northern King ay hindi na makakaligtas. Hanggat nais ng mga Shear na maging tunay na pinuno ng Springfield City ay ang pinakamalalakas na puwersa ang kanilang gagamiting hakbang. Northern King, patawad kung magiging tapat ako. Sa ngayon ay nasa likod ni Leon ang mga Shear, Southern King, at mga Wick. Kahit pumayag pa akong makipagtulungan sa inyo ay tatlong pamilya ang ating kaharap. Hindi tayo sigurado sa tagumpay, sabi ni Elder Young. Alam ko, huwag kang mag-alala na kapag-usap na kami ni Elder Fields. Handa kaming makipag-alyansa sa mga Young at pati na rin sa mga Collins para harapin sina Leon at ang mga Shear. Kaya 4 na pamilya laban sa 3. Tiyak na mapapawi natin si Leon at matutugunan na rin natin ang mga Shear, sabi ni Harold ng mahinahon. Ganoon ba? Kung gayon ay pag-isipan ko muna. Napagtanto ni Elder Young na handa na ang lahat kay Harold. Tumayo siya at naglakad-lakad sa silid habang nag-iisip. Kung magsasama-sama ang mga Field, Young, Collins, at Northern King ay malaki talaga ang pagkakataong matalo si Leon. Ngunit iniligtas siya nito noon kaya mabigat ang kanyang kalooban. Matapos ang mahabang pag-iisip ay nakapagpasya na rin siya.
Northern King, tutulungan ko kayo at pipigilan ko ang mga Shear. Ngunit alam mo na iniligtas na ni Leon ang buhay ko noon. Hindi ko siya kayang kalabanan ng harapan. Iyan lang ang tanging hiling ko, mariing sabi ni Elder Young. Sige, walang problema, tumanggo si Harold, ngunit may lihim siyang malamig na ngiti sa kanyang isip. Alam niyang hindi biro ang tatlong puwersang nasa likod ni Leon. Kahit magsama pa ang apat na pamilya ay hindi madaling mapapawi si Leon, at mapapatamba ang mga Shear. Walang nananalo sa digmaan ng walang nasasaktan. Sa laban man ng lakas o sa negosyo, lahat ay magdurusa kapag may gulo. Sinabi ni Elder Young na ayaw niyang lumaban kay Leon ng harapan. Tila ginagamit lang nito ang mga Lowe, Field, at Collins bilang pananggalang para sa mga Young naman ang makinabang sa huli. Hindi nagpaloko si Harold. Alam niyang puno lang ng pagpapanggap ang sinasabing dangal ni Elder Young. Sa katunayan ay laging puno ng pagkukunwari at kasinungalingan ang ugnayan ng malalaking pamilya. Walang panghabang buhay na kaibigan para sa kanila. Tanging pakinabang lamang ang mahalaga. Elder Young, wala akong itatago sa iyo. Nakapag-usap na kami ni Elder Fields tungkol sa plano bago ako pumunta rito. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong detalye. Ngumiti ng mahinahon si Harold at lumapit kay Elder Young upang sabihin ang plano. Kahit walang ibang tao sa silid ay lihim pa rin siyang bamulong at hindi naman naghinala si Elder Young kundi lalo pang lumapit ng walang pag-aalinlangan. Elder Young, ang totoo ay hindi si Leon ang nais kong ubusin kundi ang inyong pamilya mismo. Gumuhit ang isang malamig na ngiti sa labi ni Harold. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Elder Young. Mabilis siyang tumugon ngunit huli na ang lahat. Matindi nang tumama ang kamao ni Harold sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Elder Young ang matinding kirot at iniluwa ang dugo habang tumilapon at bumagsak ng malakas sa mesa na nagkawatak-watak naman. Harold, paano mo nagawang saktan ako ng patalikod? Napakawalang hiya mo, hinawakan ni Elder Young ang kanyang dibdib habang pilit na tumatayo at tumitingin kay Harold. Ano naman kung ginawa ko iyon? Matanda ka na ngunit napakatanga mo pa rin. Madali kang nahulog sa aking bitag, tumawa ng panunuya si Harold at hindi na muling sumugod. Ikaw, labis na nagalit si Elder Young. Pinilit niyang pigilan ang damdamin at palihim na naghanda. Harold, wala naman tayong alitan sa isa't isa. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Walang alitan. Hindi ako sigurado riyan. Daisy, ikaw naman ang susunod. Ngumisi si Harold. Sa sandaling iyon ay pumasok si Daisy sa silid. Kayong dalawa. Labis na naguluhan si Elder Young. Tumingin siya kay Harold at pagkatapos ay kay Daisy habang bumabagabag ang kanyang isip. Matanda ka na, pakinggan mo na ang katotohanan. Si Daisy ay naging akin na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ngunit pumasok si Gilbert at ninakaw siya sa akin. Paano mo sasabihing wala tayong alitan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 745. Labis na nagalit si Harold habang nagsasalita. Sa katunayan ay usapin ng pamilya lamang ang pagpapakasal nina Gilbert at Daisy. Hindi kailanman nalaman ni Gilbert ang tunay nilang ugnayan, kaya hindi naman niya ito sinadyang paghiwalayin. Ngunit iba ang pananaw ni Harold. Ibinato niya ang lahat ng sisi kay Gilbert at sa mga Young. Ang pagkuha sa minamahal ng iba ay isang bagay na hindi mapapatawad. Kaya hindi nakapagtataka ang matinding galit niya sa kanila. Kaya pala matagal mo na kaming pinagbabantaan. Sa wakas ay naintindihan na ito ni Elder Young. Nagdilim ang kanyang mukha at nagsalita. Kung ganoon, bakit hindi mo ako inatake noon pa? Bakit mo pa muna pinag-usapan si Leon? Una ay nais ko munang pababain ang iyong pag-iingat upang maging madali ang lahat. Pangalawa ay kaaway ko rin si Leon. Gusto ko sanang gamitin ang lakas ng mga Young para mapaksa siya. Kung pumayag ka noon na tulungan mo akong harapin si Leon ay baka pinalampas mo na kita. Ngunit ikaw ay nagkunwari pa at ginamit mo ang mga Lowe bilang pananggalang. Ano pa ang silbi mo sa akin? Ngumisi si Harold. Plano sana niyang unahin si Leon ngunit naging masyadong matigas ang ulo ni Elder Young, kaya napilitan siyang unahin ito. Napakahusay talaga. Ikaw nga ang Northern King, puno ng inis na sabi ni Elder Young. Marami pa akong nakalaan na plano.
Kapag naalis ka na ay dahan-dahan kong pamamahalaan ang mga yang. Gamit ang lakas ng aking pamilya at ang pundasyon ng inyong angkan ay hindi na ako mapapantayan kahit pa ng mga Shear, Field, o Collins pa, lalo na si Leon. Ang buong Springfield City ay magiging akin, sabi ni Harold na tila nawawala na sa sarili. Hindi lamang paghihiganti ang dahilan ng pag-atake. Ang pinakamahalaga ay kapag nag-api ng mga Law ang mga yang ay lalong lalakas ang kanilang puwersa. Darating ang panahon na ang buong lungsod ay mapapasakop sa kanya. Iyon ang kanyang pangarap. Akala mo ba madali mo akong mapapatay? Nakakatawa, nasa antas ka pa lamang ng kalahating Panginoon, samantalang mahigit 10 taon na akong nasa antas ng Panginoon. Malayo ang agwat ng dalawang iyon. Kahit nagtago ka pa at nagulat ako ay madali pa rin kitang mapapawi, sabi ni Elder Young nang may paghamak. Oo, tama ka. Kung nasa kalahating Panginoon pa lang ako ay wala talaga akong tiwalang matatalo ka. Ngunit sino ang nagsabing hanggang doon na lang ako? Ngumisi si Harold habang nagpakawala ng napakalakas na puwersa na bumagsak kay Elder Young. Antas ng Panginoon. Nasa antas ka na pala ng Panginoon. Paano ito nangyari? Labis na nagulat si Elder Young. Sa pagdaloy ng lakas ni Harold ay agad niyang nakumpirma ito. Walang imposible sa mundo. Matanda ka na ba at akala mo ay hindi kita kakayanin? Harold, huwag ka munang magmalaki. Ano naman kung nasa antas ka na ng Panginoon? Sasabihin ko na rin naman sa iyo, na kapag tagumpay akong umabot sa gitnang antas ng Panginoon kamakailan lamang. Malayo ka pa sa antas ko. Ngumisi si Elder Young. Bago pa man matapos magsalita ay sumugod na siya. Nagpakawala siya ng napakalakas na puwersa upang talunin si Harold habang hindi pa ito handa. Ano gitnang antas ng Panginoon? Nagbago ang mukha ni Harold. Ngunit isa na rin siyang dalubhasa sa antas na iyon kaya mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya ang braso ni Daisy at mabilis na umatras kasama nito. Naiwasan nila ang malakas na hampas ni Elder Young. At sa hindi pagtama nito ay sumugod ulit si Elder Young. Inakala na ni Elder Young na nalaman na niya ang lahat at tiyak na matatalo na niya si Harold sa susunod na hampas. Ngunit hindi niya inaasahang biglang mawala ang lakas sa kanyang katawan, biglang hamina ang kanyang bilis at puwersa. Sinamantala ito ni Harold at sumugod din ng buong lakas. Nagbanggaan sila at tumilapon si Elder Young paatras habang iniluwa ang dugo. Paano ito nangyari? Hinawakan ni Elder Young ang kanyang dibdib na puno ng pagkagulat. Nasa gitnang antas na siya ng Panginoon, kaya dapat ay mas malakas siya. Kahit naunahan siya ng atake ay hindi dapat mahirap para sa kanya na talunin ito. Ngunit natalo siya sa laban ng lakas. Tunay na hindi ka panipaniwala. Ngunit nang maalala kung paano biglang nawala ang kanyang lakas ay napagtanto niyang muli siyang nahulog sa bitag ni Harold. Matanda ka na ngunit marami ka pa ring itinago. Mabuti na lang at handa na ang lahat, sa huli ay mas matalino pa rin ako, tumawa si Harold. Harold, napakawalang hiya mo, anong ginawa mo sa akin? Tinitigan ni Elder Young si Harold nang may matinding galit. Bago pa makasagot si Harold ay humakbang si Daisy pasulong. Matanda ka, araw-araw kitang pinagtitimpla ng tsaa. Hindi naman libre ang tsaa na ginagawa ko. Ngumiti si Daisy na tila labis na nasisiyahan. Kayo, nilagyan mo ng kung ano ang tsaa. Tumingin si Elder Young sa bakanting tasa sa mesa at nagbago ang kanyang mukha. Mahilig siyang uminom ng tsaa. Bago dumating si Harold ay nakainom pa siya nito. At ngayon ay naintindihan na niya ang lahat. Tama, naglagay ako ng pampakalma sa iyong tsaa. Dapat ay mas mahina ka na ngayon. Alam ni Harold na isa siyang napakalakas na mandirigma. Kung lason ang gagamitin ay agad itong mahahalata ni Elder Young dahil sa kanyang karanasan at lakas. Ngunit iba ang pampakalma ng kalamnan. Hindi ito lason. Walang lasa at walang kulay, kaya hindi ito mapaghahandaan. Gaano man kalakas si Elder Young ay mahirap niyang mapansin ito. Bukod pa rito ay sinamahan pa ito ng biglaang pag-atake. Dahil sa dalawang bagay na iyon ay labis na naging dehado si Elder Young. Napakawalang hiya mo, labis na nagalit si Elder Young. Kanina pa siya nagtataka kung bakit hindi na muling sumugod si Harold matapos ang unang atake, at sa halip ay binigyan pa siya ng oras para magpahinga. Kaya pala sadyang nagpatagal lang ito upang lalong tumalab ang gamot. Kilala na sa underworld ang pagiging tuso ni Harold.
At ngayon ay nakita niyang mas malupit at mas mababa pa ito kaysa sa inaakala niya. Harold, ano naman kung tuso ka? Sa huli ay dito pa rin tayo sa aming sariling teritoryo. Puno kami ng mga dalubhasa. Kapag sumigaw ako at nagising ang pamilya ay hindi mo sila kakayanin, gaano ka man kalakas. Ngumisi si Elder Young at hindi na naghintay ng sagot kundi sumigaw agad. Ngunit matapos ang sigaw ay nanatiling tahimik sa labas. Walang kahit anong sumagot. Matanda, itigil mo na ang walang saysay na pag-asa. Sasabihin ko na sa iyo. Pinaalis ko na ang lahat ng bantay sa paligid. Kahit gaano ka pa sumigaw ay walang makakarinig sa iyo. Tumawa ng malamig si Daisy na hindi man lang natakot. Daisy, maayos naman ang pagtrato sa iyo ng pamilya natin, ngunit nakipagsabuatan ka pa sa Northern King para saktan ako. Paano mo nagawang pumanig sa mga dayuhan? Labis na nagalit si Elder Young at nanginginig sa galit. Nilason muna siya ni Daisy at pinaalis pa ang mga bantay. Tuluyan na nitong pinutol ang lahat niyang pag-asa. Gusto na niyang durugan si Daisy. Matanda, kayo ang pumilit na paghiwalayin kami ni Harold. Mahigit 20 taon kaming pinaglayo. Kaya nararapat lang ito sa inyo, malamig na sabi ni Daisy. Walang katotohanan iyon. Nagmungkahi lang ang pamilya namin sa inyo. Hindi namin alam ang ugnayan ninyo, kaya paano namin kayo paghihiwalayin? Dapat ang sarili mong pamilya ang sisihin mo dito. Wala kaming kinalaman dyan, sagot ni Elder Young. Paanong wala kayong kinalaman? Ang pamilya namin ay mas mababa sa inyo sa lahat ng bagay. Paano kami tatanggi sa inyong alok? Napilitan ang mga magulang ko na pumayag sa kasal dahil wala silang ibang pagpipilian. Sino pa ba ang sisisihin ko? Sabi ni Daisy ng malamig. Sa katunayan ay alam niyang minaliit din ng kanyang mga magulang si Harold noon, ngunit sila pa rin ang kanyang pamilya. Nawalan ng pasensya si Elder Young sa sinabi ni Daisy. Huminga siya ng malalim upang pakalmihan ang sarili. Daisy, tapos na ang lahat ng iyon. Wala nang saysay na maghanap pa ng sisisihin. Bukod pa rito ay mahigit 20 taon na kayong mag-asawa ni Gilbert. Mayroon pa kayong anak na si Royce. Kung hindi dahil sa kalokohan mo ay maayos pa sana ang lahat. Nagsalita si Elder Young na tila sinusubukang paghiwalayin muli sina Harold at Daisy. Napahagalpak ng tawa si Harold sa narinig. Harold, anong tinatawa mo? Malamig na tinitigan ni Elder Young si Harold na puno ng galit. Kahit na labis na siyang sinaktan ni Daisy ay manugang pa rin niya ito at ina ng kanyang apo. Sa pananaw ng pamilya ay mas galit pa siya kay Harold na tila ginamit lang daw ang matatamis na salita para akitin si Daisy. Matanda, tinatawanan ko lang ang iyong katangahan. Mahal na mahal namin ang isa't isa ni Daisy. Nag-iilusyon ka kung akala mo ay mapaghihiwalay mo kami. Bukod pa rito ay ibubunyag ko na rin sa iyo ang isa pang lihim. Si Royce ay anak naming dalawa ni Daisy. Hindi siya anak ni Gilbert. Ngumisi si Harold habang ibinabagsak ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Ano? Parang tinamaan ng kidlat si Elder Young at tuluyang natigilan. Hindi niya inakala na ang kaysa isa niyang apo na si Royce ay anak pala ni Harold. Kayo, napakawalang hiya ninyong dalawa. Hindi na nakapagpigil pa si Elder Young at muling iniluwa ang dugo at halos mawalan na siya ng malay. Malamig na tinitigan ni Harold si Elder Young. Alam niyang nauubusan na ito ng lakas at madali na lamang itong tapusin. Ngunit delikado ang hayop na nakukorner. Nandyan pa si Daisy, kung sakaling gamitin ito ni Elder Young bilang pananggalang ay malaking kapahamakan iyon. Bukod pa rito ay nainom na ng gamot si Elder Young kaya lalo lamang itong hihina habang tumatagal. Sadyang binanggit pa niya si Royce upang galitin ito at mapilitang sumugod. Kapag nagawa iyon ay madali na niyang papatayin si Elder Young. Kung hindi ay hindi na sana siya nagtagal pa rito. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala gagamitin mo si Royce para angkinan ang pamilya. Labis na nagalit si Elder Young at tila biglang tumanda ang boses. Noon ay nagtataka pa siya kung paano makukuha ni Harold ang pamumuno. Hindi naman ito kayang sakupin ng pilit ang mga Young. Ngunit dahil anak pala ni Harold si Royce ay nagiging madali na ang lahat. Kapag namatay siya ay maaari na nilang alisin si Gilbert at si Royce na ang mamumuno. Sa huli ay mapapasakop na ang buong pamilya kina Daisy at Harold. Mukhang matalino ka rin naman.
Sa ikalawang henerasyon ng mga malalaking pamilya sa Springfield City ay walang halaga ang kakayahan ni Gilbert. Parang basura lang siya, tumawa si Harold habang nakatingin kay Elder Young na may pagnanais na pumatay. Kung hindi lang siya nag-alala ay matagal na niyang ginawa ang kanyang nais. Napakawalang hiya mo na mula ang mga mata ni Elder Young sa galit. Hindi lang si Elder Young ang nais nilang alisin kundi pati na rin ang buong pamilya. Nais na niyang durugan ang dalawa. Ngunit bigla siyang may naalalang mahalagang bagay kaya pinilit niyang pigilan ang kanyang galit. Harold, kung hindi ako nagkakamali, ang pagdukot kay Iris at ang paglapit sa kanyang kamatayan ay gawa ninyong dalawa ni Daisy. Mukhang naintindihan na ni Elder Young ang lahat. Alam niyang hindi nagmamadali si Harold at sadyang nagpapalipas lamang ng oras. Alam din niyang habang tumatagal ay lalo lamang siyang hihina. Ngunit bago siya mamatay ay kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kung hindi ay hindi siya mamahinga ng payapa. Ano naman kung ganoon nga, ngumiti si Harold at hindi na itinanggi. Matanda, mamamatay ka na rin naman sa lalong madaling panahon. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Ako ang nag-utos na dukutin si Iris. Sa kasamaang palad ay napakaswerte niya at iniligtas siya ni Leon. Gaya mo rin dapat ay matagal ka ng patay, ngunit iniligtas ka rin ni Leon. Paulit-ulit na sinisira ng basurang iyon ang aming mga plano. Darating ang araw na tiyak na papatayin ko siya ng napakalupit, sabi ni Daisy na puno ng puot tuwing nababanggit si Leon. Matanda na si Elder Young at hindi nagaanong malusog. Noon ay inakala ni Daisy na malapit na itong pumanaw, kaya inutusan niya si Harold na dukutin si Iris. Sa isang banda ay upang hindi na maibigay ni Elder Young ang bahagi ng kayamanan ng pamilya kay Iris bago ito mamatay. Sa kabilang banda ay hindi rin siya nagkasundo sa dalaga kaya nais niya itong alisin para wala ng abala sa hinaharap. Hindi niya inakala na ang isang walang kamag-anak na katulad ni Leon ay hindi lamang magliligtas kay Iris, kundi sa ring napakahusay na manggagamot na makapagpapanumbalik ng lakas kay Elder Young. Tuluyan itong sinira ang kanilang mga plano. Hanggat nabubuhay si Elder Young ay hindi sila makakilos ng malaya. Mabuti na lang at nagtagumpay si Harold na umabot sa antas ng Panginoon. Kaya na niyang harapin si Elder Young at sa wakas ay nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob na harapin ito. Kung hindi pa ay kailangan pa nilang maghintay ng matagal. Kayo talaga ang gumawa. Daisy, napakawalang hiya mo. Kayo ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit si Leon pa ang inyong pinagbintangan. Pinagbintangan niyo si Leon ng walang kasalanan. Pinaghiwalay niyo rin sila at pinalayas niyo pa siya sa pamilya. Labis na nagalit si Elder Young at muling iniluwa ang dugo. Kahit hinala na niya noon ay ngayon lang naging tiyak. Matanda, huwag mo akong sisihin. Noong iniligtas ni Leon kayo ay kayo ni Gilbert ang nagpasya na sisihin siya. Kahit nakadagdag ako ng galit ay hindi naman ako ang nagdesisyon. Ang nakakatawa ay ilang salita lang ang idinagdag niya, ngunit hindi lang sila nagpahiwalay kina Leon at Iris, kundi pinalayas pa nila ito ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 750, paanong hindi siya ang may kasalanan? Nakakatawa. Ikaw, labis na nagalit si Elder Young ngunit wala na siyang nasabi pa. Alam niyang tama si Daisy. Sa huli ay sila ni Gilbert ang sumira sa kinabukasan ni Iris. Pinalayas nila ang napakahusay na si Leon at winasak ang magandang pag-asa ng pamilya. Wala silang ibang dapat sisihin kundi ang sarili nila. Napakawalang hiya mo. Sisiguraduhin kong papatayin kita ngayong araw. Tuluyan nang nawala sa sarili si Elder Young, itinaas niya ang kanyang kamay at sumugod kay Daisy. Inaamin niyang nagkamali siya sa pagpapatalsik kay Leon. Ngunit ang pagpaplano laban kay Iris at ang pagkakaroon ng anak kasama si Harold ay hindi matatawaran. Noon ay inakala niyang baka naakit lang si Daisy, ngunit ngayon ay naintindihan na niyang mas malala pa ito kay Harold. Kahit pa mamatay siya ngayon ay dadalhin niya ang masamang babaeng ito. Mamatay ka na, nagdilim ang tingin ni Harold. Hinihintay na niya ang pagkakataong ito kaya agad siyang sumugod sa mahalagang bahagi ng katawan ni Elder Young. Alam ni Elder Young na nauubusan na siya ng lakas. Ngumisi siya at hindi inalintana ang atake ni Harold habang patuloy na naglalayong patayin si Daisy. Handa na siyang ialay ang sarili niyang buhay para lamang ito matapos. Hindi mo alam ang iyong lugar, ngumisi si Harold. Inaasahan na niya ito.
Sinipa niya ang atake ni Elder Young at tinamaan ito sa pinagmumulan ng kanyang lakas. Napasigaw sa sakit si Elder Young. Ang kanyang katawan ay parang nawala ng hangin at bumagsak sa lupa. Ang puntong iyon ang pinagkukunan ng lakas ng bawat mandirigma. Dahil nasira ito ay nawala na siya ng kakayahang lumaban at naging tunay na pili. Sa wakas ay natapos na rin natin ang matandang ito. Ngumiti si Harold na tila nagtagumpay sa malaking misyon. Kung hindi lang nawala sa sarili si Elder Young sa galit ay hindi sana naging madali ang lahat. Harold, Daisy, napakawalang hiya ninyong dalawa. Hindi kayo palalampasan ng mga Young. Mamamatay kayo ng napakalupit, namutla si Elder Young habang nakahiga sa lupa. Ngunit matalas pa rin ang kanyang boses at nais na lamang niyang durugan ang dalawa. Mamatay ng malupit, tumawa si Harold. Tumingin siya kay Elder Young nang may paghamak. Matanda ka na at pilay na rin. Ang mga Young ay mapapasakop na rin sa akin. Ano pa ang kaya mong gawin? Ikaw, tuluyan nang namutla si Elder Young. Alam niyang tama si Harold. Sa pagbagsak niya ay madali na lamang makukuha ni Harold ang pamumuno. Wala ring nakakaalam sa pamilya na si Royce ay anak pala ni Harold. Kaya walang sino man ang makakapigil sa kanya. Ngunit bago tuluyang mawala ng pag-asa ay dahan-dahan siyang nagsalita. Harold, huwag kang magmalaki. Hindi ka rin papalampasan ni Leon. Siya ang gagantay para sa mga Young.